Meron tayong tatlong braking tips na pwede mong i-apply kagad na mas makakatulong sa iyo sa pagka-ride mo, lalo na dito sa city. Unang-unang sa lahat, dalawa naman talaga ang brakes ng iyong motorsiklo. Hindi ko lang din sure kung bakit yung iba ginagamit iisa lang. Or common misconception kasi ng mga Pilipino or ng motorcycle community is wag daw gagamitin yung front brake kasi chances are maa-aksidente ka. Anything naman na abrupt, maa-aksidente ka eh. Unang braking tip na magagamit mo kagad para mas matulungan ka sa city, 5% in, 5% out. 5% ng braking yung una mong i-apply bago mo i-apply kung ano man yung mga additional kailangan. For example, ayan, pepreno tayo, konti lang, pitik lang, yung halos ano lang, makukulayan lang or lalabas lang yung brake lights natin sa likod. Kasi pag abrupt yung paggamit mo ng brakes, talagang prone yun sa pag-lock. At pag umaandar ka, pag biglang nag-lock yan, disaster yan o problema yan, aksidente yan kung sakasakali. Kaya 5% in and then 5% out din para may finesse o para kumbaga dahan-dahan mo rin siyang i-release. Kasi madalas diba pag pumreno ka sa harap ng malakasan, sub-sub ka talaga eh. Lalo na pag hindi mo tatanggalin o hindi mo babawasan, susub-sub ka talaga eh. Laki rin ng porsyento ng engine braking almost 20 to 30% ng pag slow down ng motor mo is from engine braking. Kaya ang ano lang naman is mag-minor ka. Number 2, gamitin mo parehas yung braking system, front and rear. 70% ng power ng iyong braking system galing sa front, and then the rest or yung 30% sa rear. So do the math kung gaano kalakas at gaano ka-importante gamitin yung front brake. So step 1, dahan-dahan mo lang gamitin, 5% in, 5% out. And then maximize on using both rear and front. Tulad sa mga gantong medyo sumisingit ka, rear brake yung ginagamit ko, tapos timplado lang talaga yung throttle. Pwede ko rin naman gamitin yung front, pero syempre kailangan ng 5% in, 5% out, or kalmado, dahan-dahan lang. Slow is yung body positioning mo pag nagbe-brake. Kasi ano ba, pag alam mo naman yan di ba, pag biglang panic braking or accidental braking, biglang braking, susub-sub ka pa harap, di ba? So yung weight transfer mo forward, medyo maiilang ka, pwedeng mahirapan ka. Mapabawasan din kasi yung control mo pag medyo nakatuwad, nakaganyan ka eh. Hindi mo na makaganon basta-basta yung motor. Unless hindi tulad pag relax ka lang, tama lang, straight lang din, or yung riding position mo is medyo proper, mas may control ka pa rin dun sa steering ng motor mo. Kaya pag rear brake, pag magpa-front brake ka ng malakas, kaya gagamitin mo lang, i-anticipate po na konti na alam mong pasubsub ka pa harap, iwasan mo na o umiwas ka palayo. So for example, nakaganto ka, hindi ko alam kung kita ng camera, tapos pag biglaan pumreno, lalayo ka pa harap, patalikod. At least medyo may instill na kahit pa paano yung riding position mo pa rin is upright, hindi ka nakasubsob. Kasi pag subsob ka, yun nga, mahirapan kang mag-steer, mag-maneuver ng motor mo. Chances are kung nag-panic braking ka na nga, pangit pa yung riding position mo, disaster, o pwede ka talagang ma-aksidente pag ganun. So yun yung tatlong practical tips na pwede mong i-practice ka agad para mas gumanda yung braking o yung proper braking ma-enforce mo. Slowly but surely. Pangalawa is understand na mas malakas yung front, kalalay yung rear. Huwag ka matakot gamitin yung front, basta slow in, slow out siya. O yung pangatlo is yung body positioning mo while braking.
Kung i-anticipate mo na magbe-brake ka, lumayo ka na kasi pasubsob talaga yan, lalo na pag ginamit mo ng malakas yung front. And then dapat relax lang yung kamay mo para at least kung sakali man na nagbe-brake ka, makakapag-maneuver ka pa din. Kasi the moment na tumigas ka, yun na, like I've mentioned. So yun lang, very practical. Nakagawa na tayo ng quick tips while pauwi galing Makinamoto Expo 2025. Ano pa kayo? Comment pa kayo kung ano mga feeling nyo pwede pa nating pag-usapan in terms of practical tips, or ano lang naman tayo, baka street smart, tsaka kung ano man yung mga theoretical na nababasa na iintindihan, ina-apply, tsaka nire-review ko online. Hindi tayo expert, pero kahit hindi ka nga expert, marinig mo lang o maalala mo lang na oo nga pala, smooth. Maalala mo lang yung tatlong yun, okay, medyo mare-remind ka na, refresher ba, malaking tulong din yun. Like, share, subscribe. Yung mga gantong tips, practical, smart tips, yung mga gusto mong content, nasa tamang channel ka. Or kung mga gantong tipo ng content yung gusto mo, yung may matututunan ka at may ma-apply ka kaagad, paanat, ano tayo, subscribe ka na. Yun lang, maraming salamat, ingat tayo.